Magandang araw, mga kaili-ili. Kamusta kayong lahat? Halina't pakinggan na naman natin ang isang makapanindig balahibong kwento. Tawagin niyo na lang akong Tado. Kilala ang grupo namin bilang mga numero 1 lasenggo sa Sitio Balute. Tipong inuumaga na sa inuman at walang ibang laman ng tiyan kundi alak. Walang araw na hindi kami nakikita sa tapat ng tindahan ni Aling Openg. Halos wala na ngang nagtatangkang pumwesto roon sa mesang madalas naming inuumbukan. Bukod kasi sa lasenggo, kinatatakutan din ng grupo namin, lalo na si Igme, na siyang pasimuno lagi ng gulo sa sitio. Bukod pa roon, ang ilang kaso ng pagnanakaw ng mga kalabaw at ilan pa sa mga alagang hayop. Hapon noon, gaya na nakagawian, ay nagkayayaan na naman kaming mag-inuman. Halos lahat ng kinikita ko sa paggagapas ay nauuwi lang sa pambili ng alak. Wala naman akong binubuhay na asawa at mga anak dahil ilang taon na rin mula nang iwan ako ng aking pamilya. Aminado naman isa akong malaking siraulo. Ngunit ng panahong iyon ay mas naging matimbang ang mga barkada ko kesa sa pamilya. Madalas kong nabubugbog ang asawa kong si Lisa at yung 2 anak ko sa kanya. Kaya hindi ko rin masisisi kung nagawa nila akong iwan ng mag-isa. Siguro ay iyon na rin talaga ang karma ko sa lahat ng nangyari. Paminsan-minsan ay naiisip pa rin na malungkot pala ang mag-isa. Kaya dinadaan ko na lang sa inom para makaiwas sa mga isipin. Gustuhin ko manghanapin sila ay wala pa akong mukhang maihaharap, lalo na't sa liit ng aking kinikita ay hindi pa nito kakayaning makabuhay ng pamilya. Bago kami makarating sa tindahan ni Aling Openg, ay madadaanan muna namin yung ihawa ni Aling Minda, barbecue, isaw, Betamax, at inihaw na ulo ng manok ang binibenta ng matanda. Aling Minda, 5 isaw nga. Samahan mo na rin ng 5 Betamax at 3 stick nitong ulo. Samahan mo na rin ng konting pagmamahal. Natatawang sabi ni Igme kay Aling Minda. Matalim itong tiningnan ng matandang tindera. Bakit? May pambayad pa kayo? Napangisi noon si Igme. Ngisi na may halong iritasyon sa tinura ng matanda. Tinapik ko ito sa balikat upang balaan sa gagawin. Pare, wag na. May bali-balita kasi sa buong barangay na itong si Aling Minda ay mula sa lahi ng mga mambabarang. Biyuda raw si Aling Minda at hindi pinalad na magkaroon ng anak. Sabi ng iba, marahil daw ay yun ang karma ng matanda. Wala naman itong nabibiktima sa sitio, pero sa lugar na pinanggalingan nito ay hindi kami sigurado. Isa pa, ay mas mabuti na rin kung mag-iingat dahil higit na mas matindi ang barang kaysa sa kulam. Ang lola tending ko noon ay namatay dahil sa barang, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin namin kilala kung sino ang bumarang sa lola ko. Hanggang sa araw ng libing nito ay inuuod pa rin ang katawan dahil hindi nagawang alisin ng albularyong gumamot dito ang sumpa ng barang. Kaya naman, kahit isa rin akong siraulot lasenggo dito sa aming sitio, ay maingat pa rin ako sa mga taong binabangga ko. At isa nga roon, si Aling Minda. Bitiwan mo ko pare, sasampulan ko lang tong matandang to. Bago ko pa mapigilan si Igme, ay nakalapit na ito kay Aling Minda. Nagulat ako nang akbayan nitong si Igme ang matandang tindera. Kitang-kita ko ang matinding galit sa mga mata nito sa ginawa ng kaibigan ko. Malakas nitong kinalas ang braso ni Igme at muli itong tinitigan ng masama. Ang sungit mo naman, Aling Minda. Pasalamat ka nga't nasikmura ko pang akbayan ka kahit amoy panghilot ka na. Tuyot ka na pero mukhang pwede pa. Hindi pa noon nasiyahan si Igme. Lumapit ito kay Aling Minda at dinaklot ang pang-upo nito. Abat! Bastos ka! Galit na sigaw ng matanda. Kinuha nito ang pamaypay at pinaghahampas si Igme. Agad namang nakailag ang kaibigan ko. Umalis na kayo rito! Alis! Naglabasa ng mga litid ni Aling Minda sa pagsigaw sa amin. Aling Minda, pasensya na ho kayo sa inasan nitong kaibigan namin. Malumanay kong sabi sa matanda, ngunit ang mga mata nito
ay nanatili lamang nakatuon kay Igme. Hoy, matandang kulubot, may araw ka rin sa akin, babalikan kita, tandaan mo yan. Pahabol pa ni Igme kay Aling Minda hanggang sa makarating kami sa tambayan. Bukang bibig pa rin ni Igme si Aling Minda. Pinagsabihan na namin siya pero gusto pa ring balikan ng matanda. Nagplano sila na nakawan ang bahay ng matanda. Sa hindi malamang dahilan ay may kung anong pumipigil sa akin na sumama kina Igme sa gagawing pagnanakaw. Wala naman akong maisip na dahilan kaya napilitan na lang ako na magsinungaling sa kanila. Pare, baka hindi muna ako makasama sa lakad niyo bukas. May usapan na kasi kami ni Tatang Noli na sasamahan ko siya bukas ng gabi sa kabilang bayan. Sayang naman yung ibibigay niya sa akin. Sus, ang sabihin mo, dinadaga ka lang. Baka naman nagpapaniwala kang mambabarang yun si Aling Minda. Napailing na lang ako sa tinura ni Igme. Mukhang buo na talaga ang plano nila. At ng gabing iyon, matapos ang inuman, ay nagkayayaan na rin kaming umuwi. Nagkahiwa-hiwalay na rin kami dahil magkakaiba naman kami ng uuwian. Yung daraanan ko pa uwi ay madadaanan ko rin ang bahay nitong si Aling Minda na nag-iisa lang sa may tawid sapa. Pagtapat ko roon ay nakita ko si Aling Minda na naglalakad papalapit sa balon at sa pagkakaalam ko ay hindi na napagkukuhanan ng malinis na tubig ang balong iyon dahil sa kapal ng lumot at natambakan na rin ng mga basura. Ngunit itong si Aling Minda ay may bitbit na timba habang papalapit doon. Napakunot ang noo ko nang makitang ibinubuhos ng matanda ang laman ng dalang timba sa bunganga ng balon. Sa tulong ng sinag ng buwan, nakita ko ang tila kulay pulang likido mula sa timbang hawak ng matanda. Bigla akong nataranta nang lumingon sa direksyon ko si Aling Minda. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras at dali-daling naglakad papalayo. At nang sumapit ang araw ng planong pagnanakaw ni Igme sa bahay ni Aling Minda, ay sinadya kong magtungo sa bahay ng amo kong si Tatang Noli, na isa ring albularyo sa aming sityo. Tatang Noli, baka ho may ipapatrabaho pa kayo, nahihiya kong sabi kay Tatang Noli. Naabutan ko pa siyang nag-aalmusal sa labas ng bahay nito habang nakatanaw sa palayan. Nagtatakang tumingin sa akin ang matanda. Aba, himalat ikaw pa mismo ang naghahanap ng trabaho. At saka, ang aga pa. Napakamot ako sa batok. Ako lang ang nakakaalam ng totoong dahilan kung bakit ako naparoon. O siya, manguha ka ng kawayang ibabakod sa pagkukulungan ko ng mga itik. Kung gusto mo ikaw na rin ang bakod nang may kitain ka pa. Tila nabunutan ako ng tinik sa sinabing iyon ni Tatang Noli. Salamat ho, sinadya kong tagalan ang pangunguha ng kawayan sa gubat upang palipasin ang oras. Ngunit, pagsapit ng hapon ay abot-abot ng aking kaba habang iniisip ang plano ni Igme. Oh, hindi ka pa uuwi? Tanong ni Tatang Noli nang maabutan pa rin ako sa labas. Nakatatlong balik na ako sa pangunguha ng kawayan at nasimulan ko na rin ang pagpoposte sa aking babakuran. Gustuhin ko mang ituloy pa ang trabaho ay hindi na rin maaari dahil ilang sandali na lamang ay magdidilim na ang paligid. Kung hindi lang sana magtataka si Tatang Noli ay doon na ako magpapalipas ng gabi. Ngunit tiyak na magtatanong ito kung bakit. Kaya naman ay napilitan na lang ako na umuwi. Kinabukasan, lumipas na ang maghapon, ngunit ni anino ni Igme ay hindi ko nasilayan. Ngunit nang makarating ako sa talipapa, doon ko nabalitaan na ninakawan daw kagabi si Aling Minda. 5 ang inipon nito mula sa mga kinita sa pag-iihaw-ihaw. Bukod pa roon ay napuno raw ng pasa ang katawan ng matanda matapos itong pagtulong-tulungan ng 2 magnanakaw. Matapos mabalitaan ang nangyari, ay agad akong nagtungo sa bahay ni Igme. Ngunit,
Pagdating ko roon, ang asawa lang nito ang naabutan ko at ang sabi ay hindi para umuwi si Ingme mula kagabi. Sunod kong hinanap si Paeng. Sasadyain ko na sana ang bahay nito nang makasalubong ko ang asawa ni Paeng na si Elsa. Umiiyak ito at baka sa matinding pag-aalala sa itsura. Mare, saan ka pupunta? Si Paeng, nakauwi na ba? Madaling araw na siyang nakauwi, pero kanina, paggising ko inaapoy na siya ng lagnat at nanginginig ang buong katawan niya. Tinanong ako ni Elsa kung may kakilala akong manggagamot at ang unang pumasok sa isip ko ay si Tatang Noli, kaya agad ko siyang sinamahan doon. Pagdating namin sa bahay ni Paeng, ay muntik nang bumaliktad ang aking sikmura nang tumambad ang kalunos-lunos na sinapit ni Paeng. Lumaki ang tiyan nito na sa sobrang pagkabanat ay halos singnipis na ng papel ang balat. Baka sa matinding sakit na dinadanas ni Paeng sa kanyang muka habang nanginginig pa ang buong katawan sa taas ng lagnat. Unang isinagawa ni Tatang Noli ang pagtawas kay Paeng. Barang, may bumabarang sa kanya. Gulat akong napatingin kay Tatang Noli. Wala akong ibang naisip na maaaring gumawa nito kay Paeng, kundi si Aling Minda na kanilang binastos at ninakawan. Muntik na akong mapatalon sa gulat nang tapikin ni Tatang Noli ang aking balikat. May alam ka kung sino ang huling nakaalitan ng kaibigan mo? Pinagpawisan ako ng malamig at naging mailap ang mga mata. Kung hindi ka magsasalita, ay mas lalong mapapahamak itong kaibigan mo, Tado. Tumayo ako at balisang tumingin sa matanda. Si Aling Minda ho, ninikawan nila si Aling Minda at nung nakaraan lang ho binastos nila sa ihawan. Diyos mio, matinding mambarang ang isang iyon. Hindi makapaniwalang sambit ni Tatang Noli. Bumalik si Tatang Noli sa bahay nito para kumuha ng mga gamot na gagamitin kay Paeng. Tinapala nito ang mga halamang gamot ang lumobong tiyan ni Paeng at nang mabawasan ang pananakit nito. Ngunit, hindi pa man natatapos ang gabi, ay muli na naman kaming nagimbal sa nangyari. Habang abala sa pag-uorasyon si Tatang Noli, ay hindi nakaligtas sa aking paningin ang maliliit na lintang naglalabasan mula sa mga mata, sa ilong, maging sa bibig at taenga ni Paeng. Bawat dinadaanan ng mga linta ay nag-iiwan ng itim na marka na nagdudulot ng malalaking pasa sa mukha ni Paeng na halos magmukha ng naaagnas na bangkay sa sinapit. Matindi ang barang na ginawa kay Paeng. Mukhang kakailanganin pa natin ng tulong ng isa pang albularyo upang kontrahin ang sumpa ng barang ni Minda dahil kung hindi ito maaagapan, ay maaari niya itong ikamatay. Nang gabing iyon, ay sinamahan ko si Tatang Noli sa kakilala nitong albularyo na maaaring makatulong sa kalagayan ni Paeng. Pagpasok pa lang namin sa bakuran ng matanda, ay alam na nito ang aming sadya. Hindi ko napigilang mahiwagaan sa matandang iyon na ipinakilala ni Tatang Noli bilang si Ingkong Pepe. At nang lumabas sa kubo ng matanda, unang nakaagaw ng pansin sa akin ang puting palawit nito sa kwintas na maihahalin tulad sa isang linta. Nais ko pa sanang magtanong ng tungkol doon, ngunit nagmamadali na kaming bumalik sa bahay ni Paeng. Dahil may kalayuan nga rin ang nilakad namin pabalik, sa kasamaang palad ay hindi na namin inabutang buhay si Paeng. Ngunit kahit binawian na ito ng buhay, ay katakatakang may mga naglalabasan pa ring maliliit na linta mula sa katawan ni Paeng, dahilan upang hindi ito malapitan. Ilang minuto pa lang nakakalipas mula nang bawian ito ng buhay, ngunit ang itsura nito ay daig pang isang bangkay na ilang araw nang nakaburol. Kailangang matanggal ang sumpa ng barang sa katawan niya upang mabigyan siya ng payapang libing, sabi ni Ingkong Pepe na hawak ang isang maliit na libro. Hinawakan nito ang kwintas at dinala sa mga labi habang umuusal ng mga salitang palagay ko ay bahagi ng orasyong isinasagawa ng matanda. Tahimik ang paligid habang ginagawa nito ang orasyon.
Ipinagbawal nito ang kahit kaunting ingay na maaaring makapigil sa pagtataboy nito ng sumpa mula sa katawan ni Paeng. Makalipas ang ilang sandali, ay nawala na ang lintang gumagapang sa katawan ni Paeng at inutusan na rin kami ni Ingkong Pepe na balutin sa banig ang katawan ng namayapa kong kaibigan. Ngunit, nang angatin ko ang kaliwang binti ni Paeng, ay muntik na akong maduwal nang makalas ito at bumagsak sa sahig. Umalingasaw ang nabubulok nitong amoy. Pigil ang hininga na dinampot ko ang nabubulok na binti ni Paeng na kusa nang humiwalay sa katawan nito at saka ibinalot sa banig. Hindi na raw dapat patagalin pa ang bangkay ng isang taong namatay sa barang. Sa loob ng pamamahay, kaya inasikaso rin agad ni Elsa ang pagpapalibing sa namayapa kong kaibigan. Buong akala ko ay doon na matatapos ang bagsik ng pambabarang ni Aling Minda. Ngunit, kinabukasan lang, matapos ang libing ni Paeng, ay nakarating naman sa amin ang balita na malubha na ang sakit ni Igme na nakauuwi lang noong isang araw. Inutusan ako ni Tatang Noli na puntahan si Ingkong Pepe dahil ito na lamang daw ang may kakayahang kontrahin ang barang ni Aling Minda. Ang sinapit ni Igme ay parehong-pareho sa sinapit ni Paeng. Bago ito, binawian ng buhay. Mukhang walang balak ang mambabarang nagtigilan ng kaibigan mo hanggat hindi tuluyang nagpapantay ang mga paa nito. Sinulipan ko ang nakaratay na katawan ni Igme habang nagsasagawa ng orasyon ang matandang albularyo. At nang ilapat ni Ingkong Pepe ang hintuturo nito sa noo ni Igme, ay umalingaw-ngaw ang nakakakilabot nitong sigaw. Sigaw ng pinaghalong sakit at galit. Iginuhit ni Ingkong Pepe ang hintuturo nito hanggang sa makarating sa lumulubong tiyan ni Igme. Kinuha ng matanda ang butot paging dala nito at buong lakas na hinampas ang iba't ibang parte ng katawan ni Igme. Awang-awa ako sa itsura ni Igme habang namimilipit ito sa sakit. Makalipas ang ilang sandali, ay binuhusan ni Ingkong Pepe ng gamot na mula sa botelyang dala nito ang buong katawan ng nakaratay kong kaibigan at saka inulit ang paggampas ng buntot pagi habang hawak ang kwintas nitong paulit-ulit ng dinadasalan. Maya-maya pa, umaalingaw-ngaw ang mas malakas pang pagsigaw ni Igme at tila nauubusan ng lakas na nagmulat ito ng mga mata. Halos hindi ako makapaniwala nang makita ang unti-unting pagbabalik ng tiyan ni Igme sa normal nitong laki. Dinampot ni Ingkong Pepe ang isa sa mga lintang lumalabas sa katawan ni Igme at saka inilagay sa loob ng isang maliit na garapon. Naalis ko na ang sumpa ng barang sa kanya. May ilang bagay pang ibinilin si Ingkong Pepe kay Elsa bago nilisan ng matandang albularyo ang bahay. Dala ng kuryosidad, ay hindi ko napigilang magtanong kay Tatang Noli kung paano nagawa ni Ingkong Pepe na kontrahin ang barang ni Aling Minda. Nangingiting kinuwento ni Tatang Noli ang tungkol sa mutya ng lintang nakuha noon ni Ingkong Pepe sa palayan habang nagsasaka. Dati raw silang magkababata at sabay din natuto sa panggagamot. Ngunit dahil sa kapangyarihang bigay ng mutya, ay si Ingkong Pepe lamang ang pinagkalooban ng kakayahang alisin ang sumpa ng barang sa isang tao at ibalik sa sinumang gumawa nito. Ilang araw matapos yun, ay kumalat ang balita tungkol sa sinapit ni Aling Minda. Natagpuan daw ang bangkay nito sa loob ng lumang balon. Inuud ang buong katawan at puno rin ang nagkukumpulang mga linta. Marami ang nagsasabi na nararapat lamang sinapit ni Aling Minda dahil sa ginawa nito sa mga nauna pang biktima. Ngunit para sa akin ay hindi naman gaganti ang matanda kung hindi ito ginawa ng masama. Dahil wala nang ibang kamag-anak ay kinuha na lamang ng ilang mga natulungan noon ni Aling Minda ang bangkay nito sa balon at binigyan pa rin ng desenteng libing sa kabila ng bangungot na idinulot nito sa sitio dahil sa sinapit ni Paeng at Igme. Mula ng araw na iyon, inalayo ko ng sarili ko sa nakagawian namin ni Igme. Halos isumpa ko na noon ang alak at ibinuhos na lang ang atensyon sa paghahanap buhay. Makalipas ang ilang buwan ng pag-iipon, ay hinanap ko ang aking mag-iina.
Natagpuan ko sila noon sa bahay ng aking binan at humingi ako ng tawad at nangakong magbabago na. Wala na yatang masasaya pa sa pangyayaring iyon sa buhay ko. Nang bumalik, ang sigla ng noon ay napakalungkot na bahay na aking inuwian. Muli itong napuno ng tawanan ng maliliit kong anak at ng malamyos na boses ng may bahay kong si Lisa. At nagkaroon na rin ako ng regular na trabaho sa isang pabrika at buwanang umuwi upang makita ang aking pamilya. Isang patunay na kailanman ay hindi magiging huli ang pagbabago kung sa kabila ng pagkakamali ay pipiliin pa rin ng isang tao ang maging mabuti. Wakas, at dyan na nga natatapos ang ating istorya. Nawa, ito ay inyong nagustuhan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta.